Nakaismid sa taas ng veranda ng kanyang silid ang dalagang si Missy. Sa malayo kasi natatanaw niya ang pinsang si Cherry at ang nobyo nitong si Leonardo na tila mga sawa na magkalingkisan. Hindi malaman ng dalaga sa kanyang sarili kung bakit lubos ang pagkasuya niya sa lalaking nobyo ng kanyang pinsan. Hindi niya kasi gusto ang pagkasuplado at walang awang lalaking yon. Bago pa masira ng tuluyan ang araw ng dalaga, ay napagpasyahan niya na lamang na bumalik sa loob ng silid at magbasa na lamang. Ayaw niya talaga ng araw ng linggo. Bukod sa wala siyang trabaho ay wala siyang hilig lumabas. Mas masaya na siyang tahimik na lamang na nagbabasa sa kanyang silid. Pero hindi niya naman magawang magsaya ng araw na yon dahil naiinis pa rin siya sa isiping na sa iisang lugar lamang sila ng lalaking palaging nagpapainit ng dugo niya. Kinabukasan, pagkatapos ng nakakapagod na araw ng dalaga sa opisina, ay gabi na siyang nakauwi sa mansyon. Nagtataka pa si Missy nang makitang maraming tao sa salas. Nalaman niya lang na selebrasyon yon dahil sa pagtaas ng posisyon ng kanyang pinsang si Cherry sa kanilang kumpanya. Nang makita siya nito ay nakangiti itong lumapit sa kanya. Ngiti na alam naman niyang labag sa loob nito. Lumaki kasi silang magpinsan na malayo ang loob sa isa't isa. "Change your clothes, then come and party with us." Tipid na ngumiti si Missy sa kanyang pinsan at marahang tumango. Kahit pa nga wala sa isip ng dalagang makihalubilo sa mga ito. Masyado siyang napagod sa opisina sa dami ng kontratang kailangang i-review at pirmahan. Kaya ang gusto na lamang sana niya ay makapagpahinga. Kaso bilang pakikisama, kailangan niyang makisama sa mga iyon. Lalo pat nakita niya rin ang mga magulang sa isang tabi at nakikihalubilo sa mga bisita. Mabigat na buntong hininga ang pinakawala ng dalagang si Missy nang masipat ang sariling replika sa malaking salamin sa kanyang kwarto. Nakakulay kahel na cocktail dress ang dalaga na hindi bababa sa kanyang mga tuhod. Itinali na lamang niya pa itaas ang mahabang tuwid na buhok at simpleng retouch lamang ang ginawa niya sa kanyang mukha. Nang sa tingin niya ay handa na siyang makipag-party ay lumabas na siya sa kanyang silid. Pababa siya ng napakahabang hagdan ng mansyon. Kitang-kita ng dalaga ang pagtuon ng pansin ng mga bisita sa kanyang marahang pagbaba doon. Tila mababanaag sa mga mata ng mga iyon ang paghanga sa dalaga. Hindi nakalampas sa dalaga ang tingin ng binatang si Leonardo. Gusto sanang irapan ng dalaga yon subalit katabi noon ang kanyang mga magulang. Kaya ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. "Let's have a toast, everybody! Thank you for celebrating with me." Pukaw ng pinsan ng dalagang si Cherry. Nalipat tuloy dito ang atensyon ng mga bisita. Lumapit si Missy sa lamesa kung saan nakalagay ang mga imported wines. Nakalagay na yun sa baso. Kumuha siya ng isa at sinimulang inumin. Matagal-tagal na rin ang huling tikim niya ng alak. Nakalahati niya yon at halos lumabo na ang kanyang paningin. Mabilis lamang ang talab ng alak sa dalaga. Hindi niya alam na iyon pala ang magiging sanhi ng biglaang pagbabago sa buhay niya. Kinabukasan, nagising sa sinag ng araw mula sa bintana ng silid ang dalagang si Missy. Pakiramdam niya ay may nakadaga na mabigat na bagay sa parteng hita niya. Pagmulat ng mga mata ng dalaga, ay bumulaga agad sa kanya ang mukha ng nobyo ng pinsan niya. Napatili si Missy sa sobrang pagkabigla. Napabalikwas siya ng bangon. Naalimpungatan naman ang katabi niyang lalaki. Dahil sa malakas na sigaw ng dalaga ay agad nagsulputan ng kanyang mga magulang at pinsang si Cherry sa silid. Kababakasan din ng matinding gulat ang mga iyon sa tagpong nasaksihan. Kaagad na binalot ni Missy ang hubad na katawan sa makapal na blanket. Maging ang binatang si Leonardo na kagigising lamang ay nasa loob din ng blanket na okupado ng dalaga. Naguguluhan din siyang bumangon. "What is the meaning of this?" Bulalas ng kanyang pinsan na si Cherry. Maluha-luha itong nakatingin sa kanilang dalawa. Ang mga matay puno ng pagkalito at galit. Bago pa man makasagot si Missy ay kumaripas na ng takbo paalis ang babae. Agad namang bumangon sa pagkakahiga si Leonardo at nagmamadaling magbihis upang sundan ang kasintahan. Isang matalim na tingin pa ang ipinukal nito sa dalagang si Missy bago nilisan ang silid.
Nahihiya namang nilapitan niyang magulang na noon ay gulat pa rin sa nasaksihan. Ma, Papa, hindi ko po alam kung anong nangyari. Naiiyak na paliwanag niya. Pero isang malakas na sampal lamang ang natanggap niya mula sa ama. We're so disappointed in you. Saad naman ng kanyang ina. Mariin pa siyang tinignan ng mga ito bago siya iniwan. Nang mapag-isa, ay nangihina siyang naupo sa sahig. Naiinis at naguguluhan sa mga nangyayari. Pero mas lamang ang inis niya sa sarili dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maalala kung ano bang nangyari ng nakaraang gabi at bakit magkatabi sila ng binata sa iisang kama. Frustrated na nasa bunutan niya na lang ang sarili dahil kahit ilang beses pa siyang umiyak at magmura ay hindi na nun maibabalik ang nawala sa kanya. Nawala ang lahat sa kanya. Pagkabihis ay hinarap ng dalaga ang mga magulang. Kahit masama pang pakiramdam, pati na rin ang buong katawan ay nagawa pa niyang harapin ang mga ito. Alam mo bang sa nangyari ay malamang na kumalat na yun sa media? Kailangan ay may magawa agad tayong hakbang para matigil ang eskandalong kinakaharap mo. Mga otoridad na turan ng ama ng dalaga. Galit na galit ito. At kapag ganitong galit ito ay parang gusto niya na lang magtago sa sayan ng kanyang ina. Lumaki kasi siyang takot sa kanyang ama. Lumaki siyang takot na magkamali dahil kahit na maliit na pagkakamali lamang ay ikinukumpara na kagad siya nito sa kanyang pinsan. Yun ang dahilan kaya lumaki siyang may inggit na nakaukit sa kanyang puso. Pero wala siyang galit kay Cherry. At hindi rin yun sapat na dahilan para gawin niya yun sa kanyang pinsan. At isa pa, hindi niya nakikita ang sarili na magkakagusto sa nobyo nito. I already told you pa. Wala po akong alam sa nangyari. Hindi ko nga po alam kung paano siya napunta sa silid ko. Kulang na lang ay lumuhod siya para paniwalaan siya ng ama. Ito ang unang beses na sinagot niya ito at hindi niya yun pagsisisihan. Kailangan niyang sumagot lalo na't alam niyang tama siya. At talagang sumasagot ka pa. Alam mong nobyo yan ng pinsan mo. Pero, naputo lang sana'y sasabihin ng kanyang ama nang sumingit ang kanyang ina. Ipakasal na kagad natin sila. Pinalat buo ang boses sa saad ng mama niya na siyang dahilan para mamutla siya. Naiiling na hindi makapaniwalang tinignan niya ito. No! Paulit-ulit na sigaw ng dalaga sa kanyang isipan. Hindi maaaring makasal siya sa isang suplado at walang awang binata na labis niyang kinaiilagan. Wala sa hinagap na naiisip niyang magugustuhan yon. Ang makasal pa kaya? Lubha ang pagtutol ng dalaga sa nangyaring usapan kanina. Subalit desidido ang kanyang mga magulang sa planong naisip. At kakausapin na nga ang binatang si Leonardo at ang mga magulang ng binata. Agad ding inasikaso ng kanyang amang media upang hindi na maglabas pa ng ibang isyu ang mga iyon. Inis na itinaklob ni Missy ang unan sa kanyang mukha. Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Iniluwano ng galit na mukha ng binatang si Leonardo. Agad na pabalikwas ang dalaga sa pagkakahiga. Anong ginagawa mo rito? Halos maglitawan ng ugat niya sa leeg sa gigil nang basta na lamang pumasok ang binata at padarag na isara ang pinto. Kung galit ito, ay mas lamang ang galit niya. At bakit ba ito pang may ganang magalit? Samantalang siya naman ang pinakadehado sa lahat. It's all your fault. It's all your freaking fault, you weirdo. Naningkit ang mga mata ng dalaga sa huling tinuran ng binata. Paanong naging kasalanan ko? Ni wala akong maalala sa nangyari. At saka, bakit mo sa akin sinisisi? Ni hindi nga kita gusto? Kulang na lang ay idura niya ang sinabi sa mukha nito para matauhan to. Anong karapatan niyang sisihin siya? Really, ha? Kaya pala panay ang ngiti at pagpapakwit mo sa akin kagabi. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ko napapansin na panay lagi ang sulyap mo sa akin sa tuwing bibisitahin ko ang pinsan mo? At nang hindi ka na makatiis, kaya pinikot mo ako. Tell me, sinadya mo akong lasingin kagabi, di ba? Malakas na sigaw ng binata na halos dumagundong sa silid ng dalaga. Huwag kang sumigaw, hindi ako bingi.
At isa pa, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Bakit naman kita pipikutin? Surang-sura ako sa mukha mo. Ulitin ko lang. Hindi ko alam kung paano ka napunta sa silid ko. Malakas din na singhal ng dalaga sa lalaki. Hindi papayag si Missy na lumabas na natatakot ito. Kung tutuusin ay siya dapat ang magduda sa lalaki. Babae pa naman siya at alam ng dalaga sa sarili na hindi ito ang tipo ng binata na kanyang gusto. Naglabanan sila ng matatalim na tingin. Hindi naman nagpatinag si Missy. I assure you, once na mapatunayan kong ikaw ang may kagagawan ng lahat, you'll pay for this. Mariing napalunok ang dalaga nang marinig ang pagbabantang yon ng binata. Nagbabaga sa galit ang mga mata nito nang talikuran siya at padabog na lumabas ang kanyang silid. Naiinis na lang na napamura sa hangin ng dalaga. Paano mo nagawa sa akin to? Pinsan pa naman kita. Magkahalong hinanakit, pandidiri at galit ang mababanaag sa boses ng babae. Pagkaalis ng binata kanina, ito naman ang sumulpot. Umiiyak pa ito. Hindi ko talaga alam ang nangyari. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyong lahat. Wala akong ideya kung paano kami napunta sa iisang silid. Pinipigilan niya na ring mapaiyak. Pagod na siyang magpaliwanag sa lahat ng tao. Nasasaktan din siya at the same time. Dahil kahit isang mahal niya sa buhay ay wala man lang naniniwala sa kanya. Ganun ba siya kadesperada sa mata ng mga ito para gawin niya ang bagay na yon? Sinungaling ka! Ngayon hindi na ako magtataka na palaging galit sa'yo si Tito. Hindi na ako magtataka kung bakit mas paborito niya ako kaysa sa'yo. Nakakadiri ka! Sana maging masaya ka sa kasal niyo! Sigaw ng pinsan niya bago siya talikuran. Nanghihina namang nasapo niya ang dibdib. Kung pwede niya lang hilingin na sana maglaho na lang siya ng oras na yun ay ginawa niya na. Pero alam niyang hindi pwede. Hindi niya pwedeng takasan ang mga nangyayaring yun. Dahil lalabas lamang na totoong pinikot niya ang fiancé ng kanyang pinsan. Kulang na lang ay batuhin ni Missy ang telebisyon sa kanyang silid nang mapanood sa balita ang panayam sa kanyang mga magulang. Inanunsyo ng kanyang mga magulang ang kanilang kasal ng binatang si Leandro. Tanggap na naman niya na ikakasal siya sa binata. Wala na siyang magagawa ron. Pero ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit kailangan pang isa publiko yon ng mga magulang. Nagmamadaling nagbihis si Missy upang puntahan ang mga magulang sa kanilang kumpanya. Ngunit paalis pa lamang ang kotse ng dalaga nang biglang may humarang na isang kotse sa daraanan ng kanyang sasakyan. Malalakas na busina ang pinakawalan ng dalaga. Subalit bumukas lamang ang pintuan ng kotse at lumabas mula ron si Leandro. Galit ang mukha ng lalaki na sinugod siya sa kanyang kotse. Malalakas na katok sa bintana ng kotse ng dalaga ang ginawa ng lalaki. Sa inis ay napilitang ibaba ng dalaga ang windshield noon. "You're blocking my way!" Singhal niya sa binata. "Look what you've done! Anong kasalang sinasabi ng mga magulang natin?" Lumabas ang dalaga at itinulak sa balikat si Leandro. "Sa tingin mo talaga gusto ko to? Manigas ka! Naiinis din ako sa napanood ko sa balita. Kausapin mo yung mga magulang mo at kakausapin ko sila mama. Sinasabi ko sa iyo, Missy, hindi mo magugustuhang mabuhay kapag nakasal ka sa akin." At galit na dinuro pa siya ng binata bago ito padabog na tumalikod. Naiinis man sa inesta nito ay wala na rin siyang nagawa kung hindi ang bumalik sa kanyang sasakyan. "Buo na ang desisyon namin. Nakausap na namin ang mag-asawang Acosta. Sa ayaw at gusto mo, ikakasal ka at si Leandro." Halos ipagdildilan sa mukha ng dalaga ang salita ng kanyang ama. "Kailan ba kayo maniniwala sa akin na hindi ko talaga alam kung paano nangyari yun?" Halos maiyak na ang dalaga sa pagtatanggol ng sarili. Sa tanang buhay niya ngayon lamang siya naawa sa sarili. Akala niya ipapanigan siya ng mga magulang pero heto't ayaw makinig sa mga paliwanag niya. "Matinding kahihiyan to sa parehong panig namin. Kailangang maikasal kayo sa madaling panahon upang matigil ng usapan sa inyong dalawa." Pinal na saad nito. Walang magawa at puno ng sama ng loob na nagtatakbo ang dalaga papunta sa kanyang silid.
Matuling lumipas sa mga araw. At labag man sa kalooban nila Missy at Leandro ay kailangan nilang mag-ayos para sa kasal nila. Kalimitan ay hindi sumisipot ang lalaki sa kanilang pagkikita para ayusin ang mga susuotin nila at ang mga ihahanda. Talagang matigas ang lalaki at sa dalaga na lamang iniako ang lahat. Lubos naman ang galit ng dalaga sa lalaki, kaya ang pinakamahal na wedding dress ang pinili niya para sa sarili at ang pinakamura naman ang pinili niya para sa lalaki. Ang pinili niyang cake ay strawberry cake ang flavor na alam niyang hindi gusto ng lalaki. Kung gusto ng lalaki ng away, ay hindi yun uurungan ni Missy. Pareho na silang mabuhay na miserable bilang mag-asawa, pero hindi siya papayag na magpatalo rito. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Deklara ng pari sa dalawa. Agad itinaas ni Leandro ang belo ng babae na ngayon ay asawa niya na. Matagal at may pang-uuyam siya nitong tinitigan. Pagkuway marahas ang ilang segundo ng halik ang ibinigay ng lalaki sa asawa. Halos itulak na ni Missy ang lalaki pero tila lalo lamang itong nangaasar. Mas lalo nitong inilalapit ang katawan sa kanya. Hindi tuloy nakaligtas sa kanya ang bulungan ng mga bisita bago nagpalakpakan ng mga ito. Masama ang ipinukol na tingin ni Missy kay Leandro na tila natutuwa pa sa galit niyang mukha. Sa kondo ni Leandro umuwi si Missy. Dahil nagpapagawa pa si Leandro ng bahay ay sa kondo muna sila pansamantala. Labag man sa loob ay kinakailangan niyang sumama sa lalaki dahil ngayon ay mag-asawa na nga sila. Hindi na rin naman siya tatanggapin pa sa mansyon ng kanyang magulang. Bilisan mong maligo, ang maumpisa na natin ang honeymoon. Nakakalokong ngisi ng lalaki kay Missy. Masamang tingin lamang ang ibigay niya sa asawa at agad nang nagtungo sa banyo. Matapos maglinis ng katawan at magbihis, ay agad na ring lumabas si Missy. Ayaw niyang magmukhang takot sa lalaki. Ayaw niyang lalo lamang matutuwa yun kapag nakitang natatakot siya rito. Hindi na masama. Sumisipol na wika nito sa kanya habang pinagmamasdan ng kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Nagtagal pa ang mga mata nito sa kanyang mga dibdib. Hintayin mo ko. Pagpapatuloy nito kahit na hindi naman niya pinapansin. Mabilis na naitakip ni Missy ang kamay sa mga mata nang bigla na lamang itong naghubad sa kanyang harapan. Ano ba? Singhal niya. Bakit? Hindi ba nakita mo na naman to? Natikman pa. Panunodyo nito. Pigil na pigil niya ang sariling wag itong batuhin. Masakit yan sa mata and I'm not enjoying it. Anya bago ito tinalikuran. Iisa ang silid sa kondo na iyon. Kaya sa ayaw at sa gusto niya ay magsasama sila at magtatabi sa kama. Depende na lang kung gugustuhin niyang sasala sa sofa matulog. Kung bakit naman kasi kaya yaman-yaman ng lalaking to, pero napakaliit ng kondo. Papatulog na si Missy nang lumabas sa banyo si Leandro. Umabot sa pang-amoy niyang mabangong amoy nito. Nakatapis lamang ang lalaki ng tuwalya na tumungo sa kama nila. Naramdaman niya ang paglundo ng kutsyon. Huwag mo kong tulugan, my wife. Nanatili siyang walang kibo. Balak niya nang ipagpatuloy ang pagtulog ng maramdaman ang paghawak nito sa kanyang balikat. Gulat tuloy siyang napapitlag ng bangon. Mainit ang kamay nito kaya't natataranta niyang pinalis yun. Pagkuway matalim niya itong tinignan. Huwag mo kong hawakan. Tila naman wala lang kay Leandro ang galit niya. Nagawa pa nitong ngumisi. Bakit ka pa ba nagpapakipot? Mag-asawa na tayo. Ngayon, pwede mo nang aminin at ipakita sa akin na gusto mo talaga ako. Matagal na. Ngali-ngali niya itong sampalin. Sobrang yabang. Ngayon tuloy, napapatanong siya kung ano bang nagustuhan dito ng pinsan niya. Masyado kang mayabang. Uulitin ko, Leandro, hindi kita gusto. At kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi pa rin kita papatulan. Malakas siyang napasinghap ng haklitin nito ang kanyang braso. Nagbabaga na ngayon sa galit ang mga mata nito na tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Sinira mo yung buhay ko, Missy. Sinira mo ang pangarap ko na makasama at bumuo ng pamilya kasama si Cherry. Tapos ngayon magde-deny ka? Sa lahat ng to, ikaw lang may kasalanan.
Kahit nakaramdam ng takot ay pinilit pa ring magpakatatag ni Missy. Binawi niya ang braso dito at matapang na sinalubong ang mga tingin nito. Alam mo, sa halip na ibunton mo sa akin ng sisi, bakit hindi mo nalang alamin ang totoong nangyari ng gabing yun? Dahil ako, yun agad ang gagawin ko bukas na bukas din. Aalamin ko kung sinong walang hiyang nagdala sa'yo sa aking silid. Maririin pa rin ang tinging ibinibigay nito sa kanya. Tila ayaw pa ring maniwala sa kanya. Hindi kita pipiliting maniwala, Leandro. Aalamin ko na lang ang totoo. Bigyan mo ako ng kapayapaan at iyon din ang ibibigay ko sa'yo. Dahil uulitin ko, hindi ko rin gusto ang kasal na ito. Niwala nga sa isip kong magpakasal sa kahit na sinong lalaki. Yun lamang at tinalikuran niya na ito. Mabigat ang dibdib na muli siyang bumalik sa paghiga. Nararamdaman niya naman ang marahas na pagbuga ng hangin ni Leandro bago ito tumayo at lumabas ng silid. Magkasabay pa yatang sumara ang pinto at ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ikinasal na siya. Ang pagpapakasal ang bagay na wala sa isipan niya. Dahil ang gusto niya lang gawin ay magtrabaho, paangatin ang buhay, dahil gusto niyang mapantayan ng kanyang pinsan sa kanyang ama. Gusto niyang maramdaman at marinig mula sa ama na proud din ito sa kanya. Kaya nga ni hindi siya nagpapaligaw at wala rin siyang nagiging nobyo. Pero lahat ng yon ay hindi niya na mararanasan. Dahil ikinasal na siya sa walang pusong si Leandro, ang nag-iisang tagapagmana ng mga Acosta. You're fired! Halos dumagundong sa loob ng opisina ni Leandro ang malakas niyang sigaw. Pangatlo niya ng pagtatanggal sa mga tauhan yon. Hindi niya alam kung bakit nakikisabay pa ang mga workers niya sa mga kamalasang nangyayari sa buhay niya ngayon. Mainit ang ulo na napahilamos na lamang sa mukha si Leandro. Sa isip ng lalaki ay si Missy ang may kasalanan ng lahat. Muli ay napamura na lamang ito. Pagpasok naman ni Missy sa kumpanya ay hindi lingid sa kanya ang mga tingin ng bawat empleyado na makakasalubong. Binabati naman siya ng mga iyon, pero alam niyang siya ang topic ng mga bulungan doon. Binaliwala lamang yun ng dalaga. Wala naman siyang naiisip na dahilan para ipaliwanag pa sa ibang tao ang tunay na nangyari. Wala na ring saysay dahil mismong mga magulang niya ay hindi siya pinaniniwalaan. Nagmamadali na lamang si Missy na tunguhin ang kanyang opisina. Marami siyang paperworks na kailangang matapos. Nasa kalagitnaan pa lamang siya ng ginagawa nang may kumatok sa opisina ng babae. Nang makita niya yun ay pinahintulutan niyang pumasok yon. Ang binata na si Nico ang makulit na binatang ilang beses nang sumubok na ligawan siya. Pero palagi din niyang binabasted. Bago pa mangyari ang eskandalo sa kanila ni Leandro, ay matagal na itong nangungulit sa kanya. At dahil makulit talaga ito, kaya hinayaan niya na lang. Pero nilinaw niyang wala itong mapapala sa kanya. Kahit habang buhay pa itong manligaw ay hinding-hindi niya ito sasagutin. At ngayon, alam na nito na may asawa na siya. Siguro naman ay titigil na ito sa pangungulit sa kanya. Simula nga nang mangyari ang iskandalong yun ay hindi na siya nakipag-usap pa rito. Eto na yung ibang report, ma'am, na pinapaayos nyo. Formal na wika ng binata kay Missy. Tumango lamang ang babae at nagpasalamat sa binata. Subalit na natili pa rin itong nakatayo sa kanyang harapan. Napasulyap na tuloy siya rito. Napakunot siya nang makitang nakangiti ito. Kamusta ka na? Maya-maya ay tanong nito. Ayos lang naman ako. Naiilang na sagot niya. Kung bakit naman kasi parang ang normal lang ng pakikitungo nito. Hindi ba to nagagalit sa kanya? Kung sa bagay, wala naman tong dapat na ikagalit. Una pa lang ay nilinaw niya nang wala itong pag-asa sa kanya. How's your married life? Tanong muli nito na ikinatigil niya. Ayos lang naman. Maigsing tugon niya. Tinitigan siya ni Nico na tila binabasa ang mga mata niya. Mukhang hindi ka ayos ah. Bakit ka pumayag, Missy? Hindi alam ni Missy kung anong ire-react sa sinabi nito. Nababasa din niya ang genuine na pag-aalala sa mga mata nito. Tuloy ay lalo siyang nailang. Ano yung nasa braso mo? Is that a bruise?
Hindi pa man siya nakasasagot ay may kasunod na naman tong tanong. At nang tignan niya nga ito ay nakita niya itong nakatingin sa braso niya. Ang mga mata nito ay nagkaroon ng galit. Kaagad niyang ibinaba ang manggas ng suot niyang uniforme. Hindi niya namalaya na napataas na pala ang manggas ng suot na uniforme. At may pasa nga doon. Malamang ay dahil sa pagkakahawak ng mahigpit ni Leandro doon kagabi. Nabangga ako sa pintuan ng CR. Alam mo naman ako minsan may pagka-clumsy talaga. Hinaluan pa ng tawa ng babae yon upang mapaniwala ang lalaki. Sigurado ka ba? Kung may problema ka, nandito lang ako. Sabihin mo sa akin. Turan paniniko sa kanya. Para namang hinaplos ang puso ni Missy sa narinig. Bigla tuloy ay parang gusto niyang umiyak dito at sabihin walang katotohanan ang nangyaring eskandalo. Pakiramdam kasi niya ito lamang ang tanging tao na maniniwala sa kanya. Pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang madamay pa ito sa gulo ng buhay niya. Masyadong mabait ang taong to at hindi na para sabihan niya pa ito ng mga problema niya. Nagpaalam na rin ang binata sa kanya. Malaki ang panghihinayang ni Missy para sa lalaking manliligaw. Kung sana'y kaugali man lang yon ang napangasawa niya. Naiiling na lamang ang babae na bumalik sa ginagawang trabaho. Palabas na sana si Missy ng kumpanya ng eksaktong bukas niya ng elevator ay ang pinsan niyang si Cherry ang makitang nasa loob noon. Tahimik na pumasok si Missy sa loob ng elevator. Tila uminit dito Ibang init yata. Maya-maya lamang ay narinig niya ang nagsalita ang pinsan niya. Batid ng dalaga na siya ang tinutukoy nito pero hindi niya na lamang pinansin. So, anong pakiramdam na maging Mrs. Acosta? Ang galing ni Leonardo sa kama, no? Mapang-uyam na wika nito bago siya hinarap. Look, Cherry, hindi ito ang tamang lugar para awayin mo ko. At kung iniisip mo na papatulang kita, hindi mangyayari yon. Bakit hindi? Nagawa mo ngang patulan ng boyfriend ko? Medyo tumaas na ang boses ng kanyang pinsan. Nanatili namang kalmado si Missy. Walang mangyayari kung makikipagtalo pa siya rito. Nasa kumpanya sila ngayon at dapat maging professional pa rin silang dalawa. Malalim na huminga si Missy nang bumukas ang pintuan ng elevator. Tumahimik naman na ang kanyang pinsan. Ngunit bago tuluyang lumabas ay may sinabi pa ang babae sa kanya. Kahit kailan, hindi ka matututunang mahalin ni Leandro. Dahil ako lang ang nag-iisa sa puso niya. Nakangisi pa si Cherry nang sabihin yon bago siya talikuran. Mabigat na buntong hininga lamang ang pinakawalan ng babae. Wala na talagang chance na maniwala pa sa kanyang pinsan. Kung bakit naman kasi hindi man lang nito ginawang lahat para hindi matuloy ang kasal nila ni Leandro. Kung tutuusin ay pwedeng magtana ng mga ito. Pero bakit mas pinili ng mga ito na matuloy ang kasal nila? Ngayon ay parang gusto niya nang maniwala na hindi naman talaga ganun kalalim ang pagmamahal ng mga ito sa isa't isa. Katatapos lamang mag-half bath ni Missy nang marinig ang pagbukas ng pinto sa salas. Nang sumilip siya sa pinto ay nakita niya kung paano ito pagod na sumalampak sa sofa. Gabi na to nakauwi. Siguro ay maraming ginawa sa opisina. Nagmamadaling nagpatuyo ng buhok si Missy gamit ang blower niya. Kailangan ay tulog na siya pagpasok ng lalaki sa kanilang silid. Ayaw niya nang makipagtalo pa sa lalaki, lalo na't masyado nang maraming nangyari sa araw niya. Pagkatuyo nga ng buhok ay agad na siyang nagtulokbong ng blanket at nagpa siya ng matulog. Samantalang sa sala naman ay abala si Leandro sa pagtungga ng alak. Muli ay gusto niyang malasing. Nakasanayan niya na yon lalo na kapag maraming bumabagabag sa kanyang isip. Isa sa mga gumugulo sa kanya ay ang gabi sa mansyon nila Missy. Doon ginanap ang party ng girlfriend niyang si Cherry. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matandaan kung papaano siyang napunta sa silid ni Missy at kung papaanong may nangyari sa kanila na hindi man lang niya namamalayan. Posible bang dinroga siya ng gabi ngayon? Pero sino naman ang gagawa noon? Si Missy ba? Mariin siyang napailing. Alam niyang kahit gaano niyang sinisisi ang babae, ay hindi pa rin niya maitatanggi na malayo yung gawin ng dalaga. Wala siyang nakikitang kahit na anong paghanga sa mga mata nito sa tuwing titingin sa kanya. Pero sino nga bang gagawa?
Nang ipacheck niya ang lahat ng CCTV sa mansyon, ay labis niyang ipinagdaka na sirang lahat ng yon ng gabi ng party. Lumakas lang tuloy ang pakiramdam niya na pinlano talaga ang mga nangyari ng gabing yon. At kailangan niyang malaman kung sino yon. Napabuntong hininga si Leandro nang dumako sa kanyang silid ang kanyang mga mata. Muli na naman niyang naalala ang malatigreng babae na ngayon ay kahati na niya sa silid. Pagkatapos manawa sa pag-inom, ay nagpa siya ng lalaki na pumasok sa kanilang kwarto. Mahimbing na natutulog na si Missy na agad bumungad sa lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit sa kamang okupado ng babae. Naamoy ni Leandro ang mabangong asawa na mahimbing na natutulog. Parang sinilaban ng apoy ang pakiramdam ng lalaki, kaya't nagmamadaling pumunta sa banyo si Leandro at nag-shower. Bago pa siya makagawa ng bagay na alam niyang pagsisisihan din niya sa huli. Masakit ang ulo kinabukasan ni Leandro. Napuyat siya sa pagtitimpi na hindi galawin ng asawa. Galit siya sa babae pero hindi niya maikakailang lalaki pa rin siya at naaakit pa rin sa magandang asawa. Pagkagising niya nga'y tulog pa rin to sa kanyang tabi. Medyo lumitaw na nga ang mapuputing dibdib nito dahil bahagyang nakababa na ang blanket na nakabalot sa katawan nito. Ngayon ay 2 ulo na ng lalaki ang sumasakit. Kahit nahihilo pa, ay nagmadali na uli siyang bumangon at dumiretso sa CR. Mukhang kailangan niya na uling maligo. Kailangan niyang magpigil at baka kung ano lamang ang magawa niya sa asawa. Ilang linggong matuling lumipas na walang nagbabago sa routine nilang mag-asawa. Tila ba walang nagbago sa buhay nila, maliban sa magkasama na sa isang silid. Si Missy naman ay tila sinusubok araw-araw ang pasensya na wag patula ng masungit na asawa niya. Samantalang si Leandro ay pilit ding nilalabanan ng sariling tuluyang maakit sa babae. Mahihinang katok sa pinto ng opisina ni Missy ang nagpatigil sa kanyang ginagawa. Sinabihan niyang pumasok ito. Napatayo agad siya nang makitang ang mga magulang ni Leandro yon. Agad lumapit si Missy sa mga iyon at nagmano, tanda ng paggalang. "Napabisita po kayo, ma, pa?" Magalang na tanong niya sa matatanda. "Mukhang busy ka, iha. Aayain ka pa naman sana namin sa Home for the Aged para naman malaman mo ang mga charity na tinutulungan ng mga Acosta. At sana isa ka na rin sa tumulong sa kanila, ha?" Malambing na wika ng ginang. Napangiti naman si Missy. Hindi niya alam na ang charity pala na napili ng mga biyenan niya ay para sa mga matatanda. "Hindi naman po ako masyadong busy, ma. Sige po, sasama po ako sa inyo." Labis ang galak sa mukha ng 2 matanda sa narinig. Kung may nagustuhan man si Missy sa nangyayari sa buhay niya ngayon, iyon siguro ay ang nakasundo niya agad ang mag-asawang Acosta. Mabait ang mga ito sa kanya at malugod din siyang tinanggap bilang kasapi ng pamilya ng mga ito. Ang inaasahan niya nga noon ay magagalit din ang mga ito sa kanya pero nagkamali siya. Naging mabuti ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Itinuring siyang parang tunay na anak. Ang ugali ng mag-asawa ay malayong malayo sa anak ng mga ito. "Mabuti naman, iha. Hindi talaga kami nagkamali sa pagkakakilala sa iyo. Alam kong biglaan man ang pagpapakasal niyo ng aking anak pero mas nagustuhan ko naman ang ugali mo kumpara sa pinsan mo." Salaysay pa ng ginang kay Missy. Napangiti lamang siya. "Ewan ko nga lang ba kay Leandro at bakit yung pinsan mo pa at hindi ikaw ang niligawan? Mas matino't disente ka pa namang tignan." Patuloy pa nito na may kasamang pag-irap. Naiilang na napangiti si Missy. Mukhang ayaw nga sa pinsan niya ng mga magulang ni Leandro. Subalit sino ba siya para mangialam kung sinong gusto ng mga ito? Si Leandro pa rin naman ang magmamahal at hindi ang matatanda. Iniayos lamang ni Missy sa mesa niya ang maraming dokumento bago nagpa siyang sumama sa mga magulang ni Leandro. Masaya si Missy habang tinitingnan ng mga matatandang babae at lalaki na masayang sinalubong ang mag-asawang Acosta. Sa isip ng dalaga ay mabubuti ang mga magulang ng kanyang asawa. Napapaisip siya kung bakit hindi iyon namanan ng lalaki. Habang abala si Missy sa pagbibigay ng mga pagkain at gamit sa matatanda,
ay may lumapit sa kanyang isang matandang babaeng nakatungkod. Ikaw pala iha ang asawa ni Mr. Leandro? Nakangiting tanong nito na magalang niyang tinugunan. Matagal nang hindi siya nagagawi rito. Namimiss ko na nga siya eh. Hindi ko tuloy maibigay itong scarf na ginawa ko para sa kanya. Wika pa nito at pagguway ipinakita sa kanya ang hawak na scarf. Pwede bang pakibigay na lang sa kanya ito ha, iha? Kayo po ang may gawa nito? Ang ganda naman po. Humahangang tanong niya pagkaabot ng scarf na kulay asul. Hayaan mo iha. Ikaw naman ang igagawa ko at ibibigay ko sa'yo sa susunod na pagpunta mo rito. Mas lalo siyang napangiti sa narinig. Talaga po? Salamat po agad, Lola. Sa tuwa nga ay niyakap pa niyang matanda na masuyo naman itong tinugunan. Maayos na natapos ang pagkakawanggawa nila sa Home for the Aged. Nagiinom na lalaki ang bumungad kay Missy pagkarating niya sa kondo. May kalayuan ang pinuntahan niya kasamang magulang nito at inabutan na rin sila ng traffic at ginabi na siya ng uwi. Nang magtama ang mga mata nila'y napahigpit ang kapit niya sa dalang scarf. Ngayon niya lang din naalala na ibibigay niya nga pala ito dito. Pero papaano? Ni hindi niya ito magawang lapitan dahil naiilang siya. Si Leandro na rin ang unang nagbawi ng tingin na ipinagpasalamat niya. Nagpasya siyang bukas na lang ibibigay dito ang scarf. Pagkuway nagtungo na sa silid upang maglinis ng katawan. Paglabas ng babae sa banyo ay nakita niyang nasa kwarto na rin si Leandro. Tahimik na hinuhubad ng lalaki ang suot na polo. Napapasong iniiwas niya ang tingin ng tuluyang tumambad sa kanyang malapad at maputi nitong likod. At dahil alam niya ng sunod na huhubarin ng lalaki, ay natataranta siyang tumalikod. Sa harap ng salamin, inabala ni Missy ang sarili. Napahinga lamang siya ng maluwag nang umalis ng lalaki at magpunta sa banyo. Iniiwasan lamang niyang mag-away na naman sila nito. Masaya ang araw niya para masira lamang sa pakikipag-away nito. Paglabas na Leandro sa banyo ay tulog na muli ang asawa ng tabihan niya. Sinasadya na rin niyang magtagal sa loob ng banyo upang tulog na ito paglabas niya. Iba ang dating ng babae sa kanya. Aminin man niya o hindi, malakas ang karisma ng pinsan ni Cherry. And speaking of Cherry, simula nang maikasal siya sa pinsan nito ay nagpasya na rin siyang putulin ang ugnayan dito. Ayaw niyang maling pa dito dahil ayaw niya nang dungisan pang pangalan na matagal na iniingatan ng kanyang mga magulang. Good job guys! Good work! Nagpalakpakan ng lahat ng nasa loob ng conference room. Sa wakas, pumasa si Missy bilang CEO ng kumpanya nila. Ilang buwan na lamang at papalitan niya na ang amang gusto ng magretiro. Natutuwang babae at sa wakas ay kahit papano, may naging matagumpay din siyang nagawa. Let's drink for that, Madam CEO! Hiyaw ng isa sa mga empleyado niya. Sure, basta huwag kayong masyadong magpapakalasing at may work pa tayo bukas. Masayang tugon niya na ikinahiyaw na rin ng ibang empleyado. Nang sumapit nga ang hapon ay nagpasya silang magtungo sa bar para doon ipagpatuloy ang pagsiselebrate ng bago nilang CEO. Cheers para sa fresh and pretty nating CEO! Wika ni Ana, ang kaklose niya sa lahat ng empleyado. Sinang-ayunan naman to ng iba pa. Thank you guys! Wika ni Missy sa mga empleyado. Pati siya'y nakiinom na rin sa mga iyon. Isang red champagne yon. Sa isang baso pa lamang ay naliliyo ng babae. Pero ang kasama niya tila wala pang talab. Nakadalawang baso na siya nang lumapit si Nico sa kanya. Nakangiti lamang siya dito. Dahan-dahan, mahina ka sa alak hindi ba? Turon ng binata kay Missy. Naalala nga ng babae na mahina siya pagdating sa pag-inom. Medyo naliliyo na nga ang pakiramdam ng babae. Last na ito, mukhang nag-e-enjoy pa sila eh. Tukoy ng babae sabay tingin sa mga nagkakasiyahang mga empleyado. Halos matumba na si Missy nang tangkain niyang lumakad upang kumuha pa ng isang baso. Buti at naalalayan siya ni Nico. Magpapasalamat pa sana si Missy pero may mga kamay na humigit sa kanya para mapalayo siya sa binatang si Nico. Keep your hands off my wife! Galit na kinabig siya sa bewang ng asawa.
at inalalayan para maglakad palabas ng kumpanya. Tahimik lamang si Missy na nagpatianod sa paglalakad. Medyo nanlalabo na rin ang kanyang mga paningin. Hindi ka na talaga natuto? Minsan ka nang nagkaroon ng eskandalo dahil sa pag-inom Pero heto't nag-inom ka na naman. Sermon ni Leandro kay Missy. Dahil naman sa tama ng alak, ay tila wala lamang yun sa babae. Kahit galit ay maingat pa rin siyang isinakay ni Leandro sa likod ng sasakyan para makahiga at maipagpatuloy ang pagtulog. Pagdating naman sa kondo ay binuhat na lamang ni Leandro si Missy. Mabuti na lamang at hindi kabigatan ng asawa, kaya madali niya na lamang itong naipasok sa salas. Ibinaba niya ang babae sa couch. Naiiling na tinitigan niya ito. Mahimbing na agad ang tulog nito. Nagpasya siyang sa kwarto na ito dalhin para makahiga ng maayos at nang malinisan niya na rin. Lumabas siya saglit para kumuha ng bimpo at maligamgam na tubig pampamuna sa katawan nito. At gano'n na lang ang gulat niya nang makabalik siya sa silid. Si Missy, tila wala sa sariling nakaupo sa gilid ng kama at isa-isang hinuhubad ang damit na suot. Nanlaki ang matang natigilan siya at mariing na palunok. Hindi niya malaman kung bakit bigla na lang siyang natuod. Dapat ay lalapitan niya ito at pipigilan sa ginagawa. Pero hindi niya magawa dahil sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Nang makabawi sa pagkagulat ay bahagya siyang nakaramdam ng galit. Dahil kung papaano kung hindi siya ang kasama ng babae ngayon. Nakaigting ang panga na nilapitan niya ang babae at pinigilan ito sa pagtangkang paghubad sa suot nitong bra. Tanging dalawang maninipis na takip na lang sa katawan ng suot nito at sobra na siyang nagiinit. Kaya papaano pa kung tuluyan na itong mawala ng saplot? Talaga bang pinahihirapan siya nito? Ano ba? Bitawan mo nga ako. Ang init-init Paungol na wika nito bago tinabig ang kanyang kamay. Tumigil ka nga babae. Suway dito niya bago ito tinalikuran. Nilapitan niya ang aircon bago yun nilakasan at muli itong nilapitan. At halos mapamura siya nang makitang takip na lamang sa baba ang suot nito. Tuloy ay malaya nang nakikita ng kanyang mga mata ang dalawang makikinis nitong dibdib. Kahit para nang sinisilaban sa init ng katawan ay pilit pa rin niyang nilalabanan ang nararamdaman. Hindi niya ito pwedeng pagnasahan. Lasing to at hindi nito alam ang ginagawa. Hey! What do you think you're doing, Nanggigigil na binato niya ito ng blanket. Mahigpit din niyang hinawakan ang dalawang kamay nito. Bahagya pa siyang napaso nang magdikit ang balat nila. Pero hindi niya na yun binigyan pa ng pansin. Kapag hindi ka pa tumigil sa paghubad, itatalig na talaga kita, Missy. Pagbabanta niya rito. Bakit ba? Lasing na tanong nito na bahagya pang nagmulat ng mata. Pero kaagad ding napapikit dahil sa sobrang kalasingan. Pautal-utal na rin itong nagsasalita. Mainit nga kasi. Wika nito kapag kuway parang timang nang ngumiti. Lalo lamang tuloy nagwala ang puso ni Leandro. Ito kasi ang unang beses na nakita niya itong ngumiti. Muli, mahina siyang napamura. Kapag ganito ito kagandang ngumiti ay parang inaakit siya na halikan nito. Sino ka ba? Pogi mo naman. May kamukha ka yung asawa ko. Tuluyan niya na itong nabitawan kaya't malaya na nitong dut-dutin ng daliri ang kanyang mukha. Kaso, masungit yun. Di katulad mo, mukha kang mabait. Crush na yata kita Wika pa nito na sinabayan pa ng pagtawa. Umigting ang panga niya't mahinang napamura. Bakit ba habang tinititigan niya ito ngayon, habang tumatagal ay lalo itong gumaganda sa mga mata niya? Bakit parang kay sarap nitong halikan para tumigil ito sa kakadaldal? But at the same time, ay ayaw niya itong patigilin sa pagsasalita. May parte ng puso niya na gusto pang pakinggan ang iba pa nitong sasabihin. Ay, bawal pala kitang maging crush. Kasi nga, may asawa na ako. Parang baliw na tinakpan pa nito ng kamay ang bibig. Dapat loyal lang ako sa kanya. Kahit hindi naman niya ako mahal. Hindi ko na rin siya mahal. Pangit niya kaya. Mukha siyang unggoy. Lalo na kapag galit.
Humahagikik pa ito habang patuloy na dinudot-dot ng daliri nito ang kanyang pisngi. Siya naman, sa halip na mainis sa huling sinabi nito ay namalaya niya na lang ang sarili nang umingiti. Naghihintay pa siya ng susunod nitong sasabihin, pero hindi na muli ito pang nagsalita. Pabagsak itong humiga sa kama, kaya't aksidenteng natanggal ang blanket sa katawan nito at lumitaw na naman ang makikinis nitong dibdib. Napapamurang muli niyang ibinalik ang blanket sa katawan nito bago ito punasan. Pinalitan niya na rin ito ng maluwag na damit bago siya nagtungo sa banyo para sarili naman niyang intindihin. Habang nilalabas niya ang init ng katawan ay hindi maalis sa kanyang isipan ang imahe ng katawan ni Missy. At nang gabing yun, nangako siyang pagagalitan niya ito kapag wala na itong tama ng alak. Kinabukasan, masakit ang ulo ng nagising si Missy. Kaagad din niyang naramdaman ang lamig ng aircon. Bahagya pang nagsalubong ang kilay niya nang makitang nakatodo ang bukas ng aircon. Sandali, sobra bang nainitan si Leandro kagabi? Nagtatakang tanong niya bago tumayo. Nang magpasya nga siyang tumayo ay napansin niya naman ang suot niya. At halos manlaki ang mga mata niya nang makitang iba na ang kanyang suot. Shucks! Ano nangyari? Ba't iba na yung suot ko? Wala sa sariling niyakap niyang sarili. Pilit na inaalala ang nangyari ng nagdaang gabi. Pero wala na naman siyang maalala. Iyon ang masamang epekto sa kanya ng alak. Kaya't bawal siyang malasing. Dahil nakakalimutan niya ang mga nangyayari kapag lasing siya. Kinapakapa at pinakiramdaman din niya kung may masakit sa kanyang katawan. Nang maramdamang wala namang kakaiba, ay doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Pero sino ang nagpalit sa akin? Si Leandro ba? Malamang siya lang. Siya lang naman ang kasama ko dito eh. Napalabi siya bago nagtungo sa banyo. Humanda sa kanya ang lalaking yon. Anong karapatan nitong palitan siya ng damit? Siguradong nakita na nitong buong katawan niya. Napapasabunot sa buhok na nagtitili siya nang maisip ang bagay na iyon. Pagkalabas pa lamang ng silid, ay sumalubong na kagad kay Missy ang amoy ng pagkain na inihahanda ni Leandro sa kusina. Napahawak tuloy siya sa tiyan nang bigla iyong kumalam. Sakto namang napasulyap sa kanya ang lalaki. Nangitian siya nito ay para siyang natuod sa pwesto. Totoo ba talagang nakikita niya? Ipinilig niya ang ulo. No, baka dala lang to ng hangover. At bakit naman niya akong ngingitian no? Dahil ba nakita niya ang katawan ko kagabi? Anya sa isip bago lihim na napairap. Gusto niya itong tanungin tungkol sa nangyari kagabi at awayin, pero ayaw makisama ng katawan at bibig niya. At isa pa, bakit ba parang nakakahawa din ang pagiging maaliwalas nito ngayon? Hungry? Nag-prepare ako ng breakfast natin. Nalaman kong paborito mo ang buttered shrimp. Nakangiti pa rin to nang ipinaghila siya ng upuan. Naiilang na lang siyang tumango bago naupo. Tahimik lamang silang kumakain. Siya ay dahil naninibago sa ipinapakita nitong ugali ngayon. At ito naman ay hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isipan nito. Bigla itong naging sweet sa kanya. Ito pa ngang naglagay ng pagkain sa plato niya. Nag-iba na rin ang ekspresyon ng lalaki kay Missy. Maaliwalas ang mukha nito at mukhang masaya pa. Good mood nga ah, anya sa sarili. Pagkatapos nilang kumain ay ang lalaki rin ang nagligpit ng pinagkainan nila. Sa may veranda na muna ako ah, if you'll excuse me. Pagpapaalam niya. Ayaw niya namang maging bastos dito lalo na ngayon na maayos na siya nitong pinakikitunguhan. Sige lang, ako nang bahala rito. Malambing na sagot ng lalaki habang inuutay na hugasan ng mga pinggan. Hindi na tuloy mapigilang mapangiti ni Missy. Hindi niya alam na may ganong side pala ang kanyang napangasawa. Masarap din tong magluto na nakadagdag tuloy ng pogi points dito. Nakatanaw sa malayo mula sa veranda si Missy nang sumulpot si Leandro sa kanyang likuran. Kamusta ang pakiramdam mo? Hangover pa rin ano? Inom pa. Gustong mamula ng mga pisngi ni Missy. Kanina kasi habang nagmumuni-muni siya ay bigla niyang naalala ang mga pinagsasasabi niya at pinaggagawa niya ng nagdaang gabi. Naghubad lang naman siya sa harapan nito. Nakakahiya. Oo, pasensya na kagabi ah. At salamat na rin. Anya na ang tinutukoy ang pagbibihis nito sa kanya.
Huwag kang magpasalamat. May bayad yun ano? Ha? Nagtatanong na nilingon niya ito. At katulad kanina, nakangiti na naman to. Yung totoo, ano pa ba talagang nangyari dito kagabi? Anong bayad? Kanda-utal pa siya. Kung bakit ba naman kasi ang gwapo nito, lalo na kapag nakangiti. Magkano? Bahagya naman tong natawa. Napasinghap pa siya ng pisilin nitong ilong niya. Feeling close din kaagad. Hindi pera. Baka nakakalimutan mo. Mas mayaman ako sa'yo. Natigilan siya. Oo nga pala. Kung hindi pera, ano? Sumeryoso naman to bigla at mataman siyang tinitigan. Pagtutulungan nating alamin kung sinong nasa likod ng nangyari sa atin. Sabay natin siya o silang pagbabayarin. Napalunok siya, pero kalaunan ay napangiti na rin. Kung ganun, naniniwala ka na sa akin? Hindi niya alam kung bakit bigla'y naging emosyonal siya. Parang gusto niyang maiyak sa isiping naniniwala na ito sa kanya. Sa wakas, may tao na rin naniniwala sa kanya. Yes, and I'm sorry sa lahat ng nagawa at nasabi ko. Pinigilan niyang sarili na yakapin to. Hindi nito alam kung gaano siya kasaya ngayon. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga ngayon, naniniwala ka na sa akin. Kita niya ang paglamlam ng mga mata nito. Bakas din ang pagsisisi sa mga mata nito. Pero kung may tao nga sa likod nito, sino at bakit niya yun ginawa? Tanong niya. Naghibit balikat lamang si Leandro. Hindi ko rin alam. Pero sabay nating aalamin, Missy. Nagulat siya nang hawakan nito bigla ang kanyang kamay. May isa pa akong gustong sabihin. Gustong atakihin ni Missy sa puso ng mas sumeryoso ang kaharap. Sabayan pa ng marahang pagpisil nito sa kanyang kamay. Ngayong kasal na tayo, hindi ba't mas maganda kung bibigyan natin ng chance tong pagsasama natin? Ha? Gulat na naagaw niya ang kamay rito. Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Seryoso ko, Missy. Gusto kong bigyan ng chance na... Paano si Cherry? Tanong kagad niya. Dahil paano nga naman ang pinsan niya? Ang tungkol sa amin, tapos na, Missy. Sa maniwala ka man o hindi, simula nang maikasal tayo, pinutol ko na rin ang ugnayan ko sa kanya. Ayokong dungisan ang pangalan ng pamilyang pinagmulan ko. Mukha naman tong sincere sa sinasabi, pero hindi niya pa rin magawang sumang-ayon. Hindi ko alam kung tama ba yung naiisip mo, Leonard. Bakit hindi magiging tama? Kasal tayo. And I think, kung may nangyari nga sa atin ng gabing yun, may posibilidad na mabuntis ka. Nagkadalaw ka na ba? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Tama. May isang buwan na buhat ng ikasal sila pero hindi pa rin dumarating ang buwan ng dalaw niya. Pero wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa katawan. Hindi rin siya nakakaramdam ng paglilihi. Baka naman na-delay lang? Tugon niya rito. Baka? Paano kung may laman na yan? Muli niya itong pinutol sa pagsasalita. Nai-stress siya sa mga naririnig na salita mula rito. Hindi ako buntis, Leandro. Tsaka tigilan mo ko, pwede ba? Dahil oras na malaman natin kung sinong may pakana ng lahat ng to, pagbabayaran natin siya. At pagkatapos ay saka tayo maghihiwalay. Mapera naman tayo eh. Madali na lang nating maipapawalang bisa ang kasal natin. Mahabang litanya niya bago ito tinalikuran at iniwan. Nagdiretso siya sa silid at padabog na humiga. Matagal siyang nakapagtitigan sa kisame, bago wala sa sariling hinaplos ang tiyan. Hindi ako pwedeng mabuntis. 1 week ang business trip ni Leandro. Maayos naman tong nagpaalam kay Missy at sinabing babalik rin kaagad. 1 linggo rin na walang kasama si Missy sa kondo, kaya't napagpasyahan niyang bisitahin ang mga magulang sa mansyon. Palabas na sana siya ng kwarto nang mapansin na mabigat ang kanyang dalang bag. Pagtingin niya, ay nandun pa rin ang scarf na ipinabibigay sa kanya ng matandang babae sa Home for the Aged sa kanyang asawa. Inalis niya yun doon at inilagay sa ibabaw ng kanilang kama. Pagbalik niya saka na lamang aayusin yon sa cabinet ng lalaki. Pagkarating nga ni Mrs. sa mansyon,
ay nalaman niya sa kasambahay nila na ang mga magulang ay nasa study room sa taas, kausap ang mga magulang ni Leandro. Napangiti naman siya at pareho niyang makikita ang mga ito. Pag-akyat niya sa hagdanan, ay tinungo niya agad ang hallway papunta doon. Kakatok pa sana sa pinto si Missy nang mapansing hindi yun nakasara ng maayos. Nakaawang lamang yun ng konti at naririnig niyang parang may mahalagang pinag-uusapan ng nasa loob. Hindi niya maiwasang hindi makinig sa mga iyon. Eavesdropping isn't bad at all, diba? Sa isipan niya. Mukhang maganda ang ating naging plano. Sa mga panahon siguro na ito ay nagkakamabutihan ng dalawang mag-asawa. Kahit pa nga alam pong hindi tama ang ginawa ko, pero sa tingin ko tagumpay tayong ipakasal sila. Alam ni Missy na tinig yon ng kanyang ina. Subalit paano kapag may nangyari na sa kanila? Malalaman ng anak ko na yun ang unang gabi nila. Boses ng ina ni Leandro yon. Hindi makapaniwalang nasapo niya ang bibig. Nanghihinang napakapit siya sa dingding. Hindi siya tanga para hindi maunawaan kung anong pinag-uusapan ng mga ito. Pero mali ang mommy ni Leandro dahil totoong may nangyari sa kanila ng lalaki ng gabing yon. Pagkatapos silang iwan doon na kapwa nakahubad ng kanilang mga ina, ay hindi na malaya ng mga ito na naalimpungatan si Leandro. At nang maramdaman nitong may katabi itong babae, ay inakala nitong ang kasintahan nito yon na si Cherry. Kaya hindi ito nagdalawang isip na galawin ng babae. Madilim din sa silid na yon, kaya wala talagang alam si Leandro sa nangyari. Samantalang si Missy naman, dala ng alak kaya't nagpaubaya sa mga haplos ng lalaki, kahit hindi niya naman to nakikita. Pero bakit yun nagawa sa kanila ng kanilang mga magulang? Ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. Upang masagot ang mga tanong ay malakas niyang itinulak pabukas ang pinto. Kapwa naman nagulat ang mga ito nang makita siya. Anong ibig sabihin nito? You planned it all along? Isa-isang tinignan ni Missy ang mga taong nasa loob ng study room. Halos mapatungo lamang ang mga ito. At hindi malaman kung sino ang iimik. But why? Paano niya po nagawa sa akin to? Ma! Pa! Mababakas sa mukha niya ang pinaghalong disappointment at sakit. Anak, let us explain. No! Hindi ako makikinig sa mga sasabihin niyo hanggat wala si Leandro. Kailangan ring marinig ni Leandro ang lahat ng ito. Putol niya sa sasabihin sa kanya ng kanyang ina at mabilis na nilisan ng silid. Kailangang malaman ni Leandro ang totoong nangyari. Nagiging maayos ng pakikitungo sa kanya ng asawa at alam niyang mas magiging maayos sila kung mula sa simula'y malalaman nila ang nangyari. Sa kabilang banda naman, kalalapag lamang ng eroplano na lulan ni Leandro nang tumunog ang telepono niya. Pauwi na siya ngayon galing business trip sa ibang bansa. Ang tagapangasiwa sa Home for the Aged ang nasa kabilang linya. Masamang ibinalita nito sa lalaki ang pagkamatay ng matandang babae na malapit sa kanya. Sinabi ni Leandro sa kausap na pupunta rin siya kaagad-agad. Nagmamadali ang lalaki nang puntahan ng charity na tinutulungan. Sa chapel ng gusali nakaburo lang matanda. Nalulungkot man ay masaya na rin si Leandro at makakapahinga na sa wakas ang naturang matandang babae. Pagkalipas ng isang oras ay nagpasya nang umuwi si Leandro. Hindi pa man siya nakalalabas ng gusali ay may lalaking humabol sa kanya. Iniabot ng lalaki kay Leandro ang isang pink na scarf. Ani ng lalaki kay Leandro. Ipinabibigay yon ng matandang babae na namayapa pa sa kanyang asawa. Tinanggap naman niya yon at napangiti siya. Sa isip niya mukhang nagkakilala ng matanda at ang kanyang asawa bago pa man lumisa ng matandang babae. Malungkot man sa pagkawala ng matandang babae si Leandro, masaya naman siya at makikita niya na muli ang kanyang asawa. Napakatagal ng isang linggo para kay Leandro. Labis siyang nananabik na makita ang babae. Pagkarating niya ng kondo ay agad niyang hinanap sa loob ang kanyang asawa. Wala yon sa lahat ng sulok ng kondo, kaya sigurado siyang nasa opisina ito. Pagkapasok ni Leandro sa silid nila, ay napansin niya ang nakapatong sa kama. Nang tignan niya yun ay isa rin yung scarf
kagaya ng scarf na ibinigay ng matandang babae. Nakita niya ang kapirasong sulat doon. Napangiti siya nang makita ang liham ng namayapang matanda. Kung gano'n ay ibinigay na pala ng Ali ang scarf sa kanyang asawa. Naalala niyang hindi naging magandang nagdaang araw nila ng kanyang asawa. Kaya siguro walang naging pagkakataon to para ibigay yun sa kanya. Naisipan ni Leandro na magpahinga na lang muna habang hinihintay ang pagdating ng asawa. Ilang sandali lamang ay dumating na rin si Missy. Naabutan nito ang lalaki na mahimbing na natutulog sa sofa. Maingat niya itong nilapitan at pinakatitigan. Mukhang pagod na pagod ito galing sa biyahe. Marami silang bagay na kailangang pag-usapan. Habang tinititigan niya ito ay hindi niya mapigilang haplusin ang makinis nitong mukha. Sa tagal nitong nawala ay aaminin niyang namiss niya ito. Palagi niya itong hinahanap-hanap. Kinakailangan niya pang kalkalin ang damitan nito para kumuha doon ng damit na itatabi niya sa kanyang pagtulog. Hindi niya maipaliwanag pero kapag naaamoy niya ito ay kumakalma ang pakiramdam niya. Leandro, mahinang pukaw ng babae sa kanyang asawa. Mahinang umungol si Leandro bago dahang-dahang nagdilat. Rumihistro sa mukha nito ang malapad na ngiti nang makita na si Missy. Agad itong bumangon at niyakap ang babae. Darn, I missed you so much, Missy. Nagulat man si Missy sa inasta ng lalaki, ay hindi na rin niya mapigilan ng mapangiti. Hindi na niya matandaan kung kailan ba ang araw na nag-aayos silang dalawa. Hindi na niya matandaan kung kailan ito naging sweet sa kanya. Bastang alam niya lang, gusto niya ang mga nangyayari. Pasensya na kung ginising kita ha. Marami kasi akong kailangan sabihin sa iyo eh. And I think, hindi na to makakapaghintay pa ng bukas. Anya matapos itong bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Hindi naman pinansin ni Leandro ang sinabi niya. Sa halip ay sinapo nito ang dalawa niyang pisngi bago walang pasabing siniil siya ng mabilis na halik. Sa bilis ay hindi niya alam kung anong ire-react. Namimilig na lang ang mga matang tinignan niya ito. Let's talk later, wife. Hinihingal at halos pabulong na lang na saad nito. At muli ay siniil siya ng halik. And this time, malalim at matagal na. Buong puso at nakapikit na tinugon yun ni Missy. Hindi man sanay ang babae pero sinusubukan niyang sabayan ang halik ng asawa. Hindi na malayan ni Missy. Nabuhat-buhat na siya ni Leandro. Naramdaman na lamang niya ang paglapat ng likod sa kanilang kama. Ang mga kamay ni Leandro ay malayang naglalakbay sa katawan ng babae. Mabilis nitong nahubad ang suot nitong damit at pantalon. At pagkatapos ay siya naman ang hinubaran nito na hindi niya tinutulan. Saglit na tinitigan ni Leandro ang hubad niyang katawan. Bakas sa mga mata nito ang matinding paghanga, habang tila'y sinasamba ang kanyang katawan. Muli ay hinalikan nito si Missy. Subalit naging mapaghanap na ang halik ng lalaki. This time, I'll make sure na hindi na natin ito makakalimutan, wifey. Malambing na wika nito bago marahang pumatong sa kanya. Saglit lamang ang pagdaan muli ng kirot sa ibabang bahagi ni Missy. Napalitan yun ng ligayang tanging si Leandro lamang ang nakapagpadama sa kanya. At muli, sa pangalawang pagkakataon ay naangkin siya ng asawa. Hindi nila alintana ang oras. Muling naulit pa yon na waring sabik nga si Leandro kay Missy. Tumigil lamang silang dalawa nang kapwa silang mapagod na. So ayun na nga ang nangyari. I'm so ashamed of what my mom did, Leandro. I'm so sorry. Nahihiyang paghingi ng tawad ni Missy kay Leandro. Kinaumagahan nga ay napagpasyahan niya nang sabihin kay Leandro ang mga nalaman niya habang kumakain sila ng almusal ng lalaki na ito mismong nagluto. Hindi maikakailang magaling sa kusina si Leandro at doon napagtanto ni Missy na marami pang magandang katangian ng kanyang asawa na hindi niya nalaman nung una. Ang akala niya ay pagsusuplado lamang ang alam nitong gawin at walang awa base sa mga nababalitaan niya noon. Mukhang masyado niyang nahusgahan ng lalaki. Kailangan palang magpasalamat ako kay mama. Ang inaasahan niya ay galit at disappointed ang magiging reaksyon ni Leandro. Oras na sabihin niya ang ginawa ng mga magulang. Kaya gano'n na lang ang pagkagulat niya nang marinig ang sinabi nito. Nakangiti din to at tila ay natuwa pa sa nalaman.
Hindi ka ba galit? I mean, my mom ruined your past relationship with my cousin. Tapos magpapasalamat ka pa? Gustong mainis ni Missy sa kanyang asawa. Oo, at nagkakamabutihan na silang dalawa ng lalaki. Pero hindi maikakailang nakasira pa rin siya ng isang relasyon. Ayaw niyang isipin na ganun lamang kababaw ang nararamdaman ng lalaki sa kanyang pinsan. Hindi ganun ang pagmamahal para kay Missy. So what? Hindi ko rin naman alam na may past relationship pala ako. Tila wala lang natugon ito. Hindi na niya tuloy napigilan ang pagtaas ng kilay. Naiinis na siya sa mga lumalabas sa bibig nito. Mga lalaki nga talaga oh. Hindi na ako magtataka kung pati yung nangyari sa atin iisipin mong wala lamang. May pait sa boses ni Missy. Unti-unti na sanang nagiging ayos silang dalawa. Pero bakit mukhang nagkamali na naman siya? Baka first impressions last talaga. Siguro, masamang tao talagang lalaking kanyang napangasawa. Tumawa muli si Leandro at biglang sumeryoso ang mukhang tinititigan siya. Ibang kaso yung namagitan sa ating dalawa. Cherry and I were just flings. Ewan ko ba dyan sa pinsan mo? Ang kulit niya. Malinaw ang usapan namin na walang seryosohang magaganap. Yes, we shared bed so many times. Kinukulit niya ako. At sino ba ako para tumanggi? Lalaki lang din ako. At single naman ako noon kaya pumayag na ako sa gusto niya. In short, we're just bed buddies. Nilinaw ko yun sa kanya. Pero hindi ko naman akalain ha. Habang tumatagal, nag-a-assume na pala siya na magjowa kami. Mahabang salaysay ng lalaki kay Missy. Napatangan naman ang asawa. Tila hindi pa kayang tanggapin ng utak niya ang mga naririnig. Lalo lamang siyang naguluhan at hindi malaman kung paniniwalaan ba ito. Pero mababakas naman sa mga mata nito na nagsasabi ito ng totoo. Pero bakit galit na galit ka sa akin na mahuli nila tayong magkatabi? Ngumiti si Leandro pagkuway lumapit sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Nung una, para kang tupang mailap. Sobrang taas ng tingin ko sa iyo, Missy. Lihim kitang hinahangaan dahil alam kong iba ka sa mga babae na puro lalaki lamang ang inaatupag. Kaya nang mahuli nila tayo magkatabi sa aking silid, sobra akong na-disappoint sa'yo. Akala ko pinlano mo talagang lahat. Inakala kong kagaya ka rin ng pinsan mo. Na mas matindi ka pa sa pinsan mo. Dahil nasa loob pa lang kulo mo. Pero nagkamali ako. Habang tumatagal nakasama kita. At sa tuwing tinitingnan mo ko nang may galit sa iyong mga mata. Naisip ko na baka nga hindi ikaw. Baka nga biktima ka lang din. At tama nga ako. Napakunot ang noon ni Missy. Ibig sabihin, hindi si Cherry dahilan kung bakit galit na galit ka sa akin? Pero ang sweet-sweet niyo palagi sa tuwing nakikita ko kayo. Nabanggit mo rin sa akin na siyang gusto mong makasama habang buhay. Muling tumawa ng malakas si Leandro. Tila tuwang-tuwa ito sa nakikitang selos sa mga mata niya. Alam mo ba kung bakit sa mansyon nyo palagi kaming tumatambay ni Cherry noon? It's because of you. Sinasadya ko ang pumwesto sa lugar kung saan makikita kita sa veranda ng iyong silid. Gustong gusto kitang palaging makita noon. Sinasadya kong maging sweet kay Cherry sa tuwing mararamdaman kong pinanonood mo kami. Nakakalokong ngisin ni Leandro kay Missy. Naiinis naman na inirapan lang siya ni Missy. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit palaging sa mansyon nila nagde-date ang mga ito. Noon ay palagi siyang nagtataka at napapatanong kung bakit sa dami ng lugar na pwedeng puntahan ng mga ito ay sa kanila pa talaga napiling maglandian. At tungkol dun sa sinabi mo, sinadya kong sabihin yun para makita ko kung ano magiging reaksyon mo. Hinawakan nito ang kamay niya bago siya matamang tiningnan. I'm really sorry, Missy. Magsusori uli ako sa lahat ng nasabit na gawa ko sa iyo. Hindi ako mapapagod humingi ng tawad at bumawi sa iyo. Babawi ako sa iyo at ipaparamdam ko sa iyo na totoo tong nararamdaman ko. Dinala nito ang kamay niya sa kaliwa nitong dibdib. Kalimutan na natin ang nangyari. Mag-focus na tayo ngayon sa ating dalawa bilang mag-asawa. Kung pahihintulutan mo ko, hayaan mo kong turuan kang mahalin ako. Dinala naman ito ang kamay niya sa labi nito. Pagkuway marahan yung hinalikan. Sa buong oras na sinasabit ginagawa yun ng lalaki,
ay siyang pagkabog naman ng malakas ng kanyang dibdib. Hanggang sa ngumiti na rin siya at hinaplos ang pisngi nito. Hindi na kailangan. Nung nawala ka ng 1 linggo, doon ko napagtanto na hindi ko na kayang bumalik sa dati kong buhay na wala ka. Narealize ko rin na matagal na kitang gusto. In denial pa lang ako noon. Natatakot din ako dahil iniisip ko na galit ka sa akin at baka pagtawanan mo lang ako. Pero ngayon hindi na ako matatakot. Ipaglalaban ko na itong nararamdaman ko. Ipaglalaban ka na namin ni baby. Nakangiting tugon niya na ikinalaki ng mga mata ni Leandro. Baby? Magkakasunod siyang tumango. Siya naman ang kumuha sa mga kamay nito at dinala yun sa impis ng tiyan. I'm 2 months pregnant. Nagpa-check up ako kahapon at it's positive. Nagtaka pa ako at hindi naniniwala dahil wala naman akong nararamdamang paglilihi at senyalis na buntis ako. Pero sabi ni Doc, normal daw yon. Mabait daw si baby kaya hindi niya ako gustong mahirapan. Shit! Hindi halos malaman ni Leandro kung ano bang dapat na sabihin. Naluluha din siya sa galak. Magiging ama na siya. Sa isipin yun ay dinaig niya pang nanalo sa loto. Hindi na nga niya napigilan pang galak. Nagtatalo na siya sa tuwa habang napapasuntok pa sa hangin. Magiging tatay na ako. Thank you God! Lumuluha ngunit nakangiti nang muli niyang nilapitan ng asawa at mahigpit itong niyakap. Pagkuway makailang ulit na hinalika ng tiyan nito. Wala namang pagsidla ng sayang nararamdaman ni Missy habang pinanonood ang asawa. Hindi siya nagkamali na mahalin ng lalaking ito. Ngayon ay napagtanto na worth it din palang ipaglaban ng pagmamahal. Lalo na kung may katugunan din yon na mas malalim na pagmamahal. Nang sumunod na araw ay magkasamang pumunta sa OB-GYN sila Missy at Leandro para muling magpa-check up. Gustong makasigurado ni Leandro na healthy ang kanyang pagbubuntis. Pagkatapos ng check-up ay nagdiretso naman sila sa mansyon ng mga Acosta. Doon ay naghihintay ang mga magulang nila. Sinadya nilang ipatawag ang mga ito para makausap ng masinsinan. Napagpasyahan na rin nilang patawarin ang mga ito. Nakagawa ang mga ito ng kasalanan. Pero batid nilang mag-asawa na dahil rin sa mga ito, kaya kapwa silang masaya ngayon at nalulunod sa pagmamahal. Gusto na nilang magkapatawaran para maging maayos ng lahat sa kanila. Ipinaliwanag na rin ng mga ito sa kanila kung bakit nila yun nagawa. Matagal na pala silang gustong ipakasal ng mga magulang nila. Hindi lang sila makahanap ng tiyempo. Kaya't ang tanging paraan na naisip nila na alam nilang hindi sila makakatanggi ay ang pagtabihin sila sa iisang silid. At iyon na nga ang nangyari. Ang hindi lang lubos akalain ng mga ito ay may nangyari pala talaga sa kanila. Sa huli ay natawa na lang din sila sa pangyayaring yon. Ayaw din ni Leandro na may i-stress siya. Kaya't hanggat maaari ay ayaw nitong may kasamaan pa siya ng loob. Sa loob ng mansyon ng mga Acosta ay sari-saring emosyon ang pumapailan lang. Lalo na nang sabihin nilang buntis na siya. Ang lahat ay excited sa balitang yon. At isa na lamang ang kailangan nilang kausapin. At iyon ay si Cherry. Sa coffee shop sa bayan na isipang makipagkita ni Missy sa kanyang pinsan. Nang makita siya nito ay naging magaan ang pagtanggap nito sa kanya. Nakikita niya sa mga mata nito na genuine ang ngiting ipinapakita nito. I'm sorry. Hindi niya alam kung saan unang magsisimula. Kaya iyon ang tanging lumabas sa bibig niya. Hinawakan ni Cherry ang kanyang kamay. You don't have to. Hindi ko alam kung nasabi na ba sa'yo ni Leandro. Pero wala naman talaga kaming relasyon. Ako lang naman yung nag-assume. Wala tinamaan ako sa kanya. Natikop niya ang bibig. Hindi niya alam kung ano pa bang dapat na sabihin. Huwag ka na ring mag-guilty, Missy. Dahil ang totoo niyan, kaya pumayag akong makipagkita sa'yo. Dahil magpapaalam na rin ako ng personal. Napakunot ang noon niya sa narinig. Nagtatanong na tiningnan niya ito. I'm going to Italy. Sasama na ako kay Andre. Ang lalaking matagal nang nanliligaw sa akin. Napag-isip-isip ko kasi na why not bigyan ko siya ng chance. Hindi naman siya mahirap mahalin At iyon nga ang gagawin ko ngayon. Pupunta ako sa Italy para palayain ang puso ko. At para hayaan tong tumibok para sa taong totoong nagmamahal sa akin.
Hindi niya napigilang maluha sa narinig. Natatawa namang pinunasan ng babae ang kanyang mukha. Hoy, huwag kang umiyak dyan. Bawal sa buntis yan ano? I'm happy for you, Cherry. Hangad ko ang kaligayahan mo. Tuluyan na ring naiyak si Cherry. Tumayo ito't nilapitan siya bago niyakap. I'm gonna miss you. Kahit hindi naman tayo close, mamimiss kong makipag-away sa'yo. Mahina siyang natawa sa tinura nito. Pagkuway malugod na tinugon ang yakap nito. Basta, ninang ka ng bibi namin ha. Oo naman, hindi ako papayag na hindi. Ako lang nag-iisang pinsan mo, maganda pa. Kaya dapat lang naninang ako no. Sabay silang natawa ng malakas sa tinura nito. Nang araw na yon, wala nang mapaglagyan ng sayang nararamdaman ni Missy. Pakiramdam niya'y punong-puno ng pagmamahal ang puso niya. Makalipas ang 2 taon, ay muling nagpakasal sila Missy at Leandro. At ngayon ay masasabi nilang totoo na ang kasal na iyon. Pati ang mga ngiti sa labi nila'y totoo na lahat. Imbitado ang buong pamilya nila sa araw ng kanilang muling pag-iisang dibdib. Pati na rin si Cherry, kasama ang boyfriend nito ay masayang dumalo sa kasal nila. Buhat pa nito ang anak na babae nila Missy. Wala na yatang mahihiling pa si Missy. Halos lahat ay perpekto na. Kung may hiling lang siya, iyon sana'y palagi silang malusog at malayo sa kapahamakan. Mabuhay ang bagong kasal! Wakas!